Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, bago ko po i-reveal ang ating content ngayon, ang ating reading, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga palaging nagla-like, share, comment at nanonood ng aking video doon po sa mga cross-watcher, follower ko sa Facebook, subscriber ko at yung maraming nag-email po. Marami po kayong mga katanungan which is nararamdaman ko po, alam ko po yung pagkalito nyo, kaya pinagtsatsagaan ko po talagang basahin ang lahat ng email nyo, At pasensya na po ha, ina-upload ko naman kung gaano karami ang pumapasok sa aking inbox, Ini-inform ko naman kayo, pinopost ko dyan sa aking community, sa Facebook, yung mga group community ko, para updated po kayo. Kaya nga lang po, kapag nag-request po kayo ng personal reading, at bago po kayo mag-process ng payment, magpa-schedule po muna kayo. Okay? And then, bago po natin ipagpatuloy yun about sa Akashic Record or sa past life reading, na gagawin ko ngayon, dahil sa marami po nagtatanong about sa mga oracle card na ginagamit ko. So, ito po ang gagamitin kong oracle card, Nikisha's Rabbit Oracle. At ito rin, Dreaming Way. At dito, sa kaliwa ko, ito gagamitin ko po at The Romance Angel. Ito po, mga maliliit na card po siya. Tapos pag bumili po kayo nito, wala po siyang kasamang guidebook. Kaya ang gagawin nyo, babasahin nyo itong QR code, tapos magda-download kayo ng kanilang guidebook. So medyo may hassle, Unlike ng mga original, may kasama na po siyang guidebook sa loob. So, ito po, almost lahat ng aking oracle card ay regalo po ng aking kliyente. So, ito po ang gagamitin natin. Ayan, sorry. Hinagis ko na lang sa kaliwa. Ito, Psychic Tarot for Heart. Ayan. And then, ito rin po, meron siyang price dito. Ewan ko lang, $23.99 US. Regalo din lang po sa akin to ng aking kliyente. Kaya hindi ko po alam talaga kung magkano talaga yan. Ito rin po, gagamitin natin. The Quantum Oracle. And ito po, ang favorite. Sorry guys, ang ingay. Nagbagsakan sa kabila. Then ito po, yung Nature's Whispers Oracle card. Ayan, yan ang gagamitin natin. Okay, so gagawin natin po ngayon past life reading. Aalamin po natin yung trauma nyo. Ikaw at kung meron kang person ngayon, baka hindi mo pa natatagpuan, hindi pa kayo nagkikita, or baka yung iba sa inyo, ano ba to? Ay, sorry. Sorry. Yung iba sa inyo, naging magkarelasyon kayo, pero nagkahiwalay kayo. Okay, so ito po ang gagamitin kong card na pagpipilian niya, Okay. So, yung past life, baka meron po kayong trauma sa inyong past life. Okay, trust your own understanding. Okay, so para kay S yan. And kay G naman. Kay letter G. Ayun na. Guide. Contemplation. And ito lumabas na rin naman. Catch your breath. Para akong hinihingal. Sorry. So guys, ito palagi ko sinasabi sa inyo na pagpipili po kayo ng card, gamitin nyo po ang inyong intuition. So, etong reading po natin, hindi ko po sinasabi na magre-resonate lahat sa inyo. Yung buong, letter G, yung buong detalye, buong reading ng letter G, hindi ibig sabihin na magre-resonate. Kung mag-resonate, din maganda. Kung hindi naman, pumili na lang kayo ng iba. At ang sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo po yung intuition nyo, malamang trust your own understanding, yung inyong instinct, So, meron akong mga nababanggit na malamang natatatak sa utak nyo. Magpapaulit-ulit sa inyong isipan. At meron akong mahabang explanation pero maikling word lang ang maririnig nyo. Parang yun doon lang kayo magpo-focus. So yung mga ganong klaseng pangyayari, yan po, gamitin nyo po dyan yung instinct nyo. Malamang na yun ang mensahe sa inyo ng inyong gabay. Okay? So hindi nyo kailangang full detail. At habang nanonood kayo, baka meron kayong naririnig na kanta. Isa rin po yan na mensahe ng ating gabay.
Okay? At saka mga number. So, yan po ang sinasabi kung palagi niyong gawin pag habang pipili kayo ng mga oracle card. Ipikit niyo na po ang inyong mga mata. Kung kailan niyo po mapapanood ang videong ito, ito po ang oras, panahon, na nakatadhana na malaman niyo ang sagot sa inyong mga katanungan. Ang intention ko po sa paggawa ng videong ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng pagmamahal. So, alapin natin yung ano mo ha. Ay, ayan na. May lumabas na. Dalawa. Itataob ko sana. Hindi na lang. Lumabas na siya. So, alamin natin yung iyong past life. Maglalabas na tayo ng maraming baraha. Oh, puro reverse ha. Anuhin natin yung baraha. Para alam nyo na hindi siya reverse. Ako rin, pagka reverse, kinakabahan ako eh. Ang hirap kasi maalaala ng mga, i-memorize ang mga meaning nito eh. Teka lang, dyan siya. Dyan. And then, tatlo pa. Oh my God, talagang reverse talaga siya lumalabas. Oh. Okay. Ano pa bang baraha ang gagamitin ko? Sumablay, sorry. Pwede nyo i-pass forward to ha. So, ang reading kasi natin yung inyong past life. So, yung galing pa sa inyong past life, yung inyong energy. Ito na lang. Lahat ito babasahin kong upright. Ito ha, itong ano ba to? Romance Angel. Do. Tingin ko alam yun eh. Lumalabas yung ano eh. Wow. Spirit guide, bigyan mo ako ng baraha para oops. Yan. At siguro, ano ba? Labas tayo dito kay Dreaming Way. Ang ingay ng ano. Pasensya na. Ay, ayan. Ayan na, palaging ano. Oops. Fish. Baka yung iba sa inyo, Pisces kayo ha. Oh, tatlo na lumabas. Siguro ito ang sinasabi niya. And then dito. Okay. Fish. Truth be told. You deserve love. You are lovable. And then 7 of Spring. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Okay. Ito. Contemplation. Okay. Ikaw, letter G. Dito ko kasya. Nakakita pa naman. Kasi mamaya, kakalat ko to eh. Okay. So, ikaw, letter G.
ikaw at ang person mo, malamang na may nalalapit na kayong pagbabago dito, ano. For example, yung iba sa inyo, no, bago pa lang kayo, or nag-break up, or baka yung iba nag-cool off muna. Yung iba sa inyo, dumistansya. Sinasabi kasi ng baraha, no, meron kasi kayong kanya-kanyang kanya-kanyang bagay na dapat harapin. Baka yung iba sa inyo, meron kayong age gap siguro. Kasi may mabubunyag dito, no? Or hindi pa siguro kayo mature. Kasi parang kulang pa kayo dito eh. Nag-iisip pa kayo. So meron kayong mga kilos, tingin, pag-iisip. Nag-isip kayo ng mahabang panahon. Nag-isip kayo ng mahabang panahon. Hindi pa kayo mature. Kaya kailangan nyo dito experience. Kailangan nyo lumabas sa bintanang yan para magkaroon ng experience, life experience. Maaring dito maso-surprise kayo, a surprise na kaganapan ng mararanasan nyo. O baka hindi. Surprise na kaganapan, masasaya. Baka hindi nyo ito gustong maranasan. Meron siguro kayong pinagkakaiwas-iwasan. At saka tingnan mo, yung itsura nilang dalawa, pareho silang may tina-target, di ba? Kita mo, ito rin. Meron kayong gustong maranasan at meron kayong ayaw maranasan sa mga barahang ito. Masasabi ko dito, ito yung mga bagay na pinagkakaiwas-iwasan mo. Itatabi ko lang muna ito dito, ha? Ito yung mga bagay na pinagkakaiwas-iwasan mo simula pa before, sa past life mo. Tapos, tawag dito. Kasi ito kasi ang magbibigay sa'yo ng malaking pagbabago. Okay? Pag lumabas ka dyan sa bintanang yan, meron kang panibagong life experience na mararanasan. At malaking pagbabago ang dala nito. Sa oras ng pagbabagong ito, it's either na isama mo itong person mo or hindi. Or ikaw lang mag-isa. Okay? Ikaw lang ang haharap, papasok dito sa loob ng ng bintanang ito, which is tina-target mo yan eh. Kaya dito, matagal mo siguro pinag-isipan to, kung dapat ba or sa pagharap mo sa malaking pagbabago dito or sa pagpasok mo sa bintanang ito na matagal mo nang pinag-isipan. Kaya nga, tina-target mo kasi ito eh. So matagal mong pinag-isipan. Ano ba, papasok ba ako? Sasama ko ba siya? O ako lang mag-isa? Dito sa bintanang yan. Malaking pagbabago to. Or, malamang yung iba sa inyo, ito kasi ang present life nyo, So, yung iba sa inyo, malamang na magkakanya-kanya kayong landas dito. Kung hindi naman, inisip mo siguro kung masusundan mo bang landas ito, yung itong pagbabagong magaganap, makakaya mo ba? Nakikita ko kasi, ito na ang pinaka-turning point mo, na kailangan talagang i-targetin mo.
Ayan o, nakakita mo. Kailangan targetin mo. Pero hindi ka pa full force kasi dito naka-reverse. Umiiwas ka sa parting ito. Pero kailangan pareho kayo ng ng ini-aim. Okay? Parang nakakita ko pa sa'yo, you're playing safe kasi ayaw mong mabasa kaya nagpapayong ka. Pero mayroon kang malaking pagbabago magaganap dito na it's either isama mo ang person mo or yung iba sa inyo magkanya-kanya kayo ng landas. Ano? Or masusundan mo ba itong landas na to? Nakikita ko na, kasi sa reading, palagi ko sinasabi na, meron kasi sa akin last time na nag-send ng email. Ma'am, ano bang ibig sabihin ng turning point? Palagi ko naririnig sa reading niya yung turning point. Yung sinasabing words na turning point, ang meaning po kasi nito, yun yung pinakamahalagang pinakamahalagang bagay or kapanapanabik na masasabi kong bahagi ng ating paglalakbay dito sa mundo ito, sa ating journey, So ngayon, ito ang turning point mo, Teka nga. Stork. Baka yung iba sa inyo may baby. Retreat. Oh my God. Anong retreat ito? To spring. A bright future manifested through hard work and creativity. Partnering with others who share your dreams. Great progress being made. Okay. Gaganyahin ko na lang siya. So, sa nakakita ko sa mga barahan natin, sabi ko nga, turning point. So, sa past life mo, yung energy nyo, nagbibigay siya ng influensya sa buhay mo ngayon. Okay? Lahat naman tayo ganun eh. Pero ikaw, ganyan. Meron kasing, basta ito na lang, yung baraha mo na lang ang babasahin ko. So, yung past life mo, nagbibigay, yung buhay mo ngayon, etong lifetime mo ngayon, nagbibigay ng impluwensya yung galing sa iyong past life. Dinala mo pa yan, yung story mo. Binitbit mo. Ayan binitbit mo siya. Okay? So, kaya ito ang magiging turning point mo ngayon, Dito sa dalawang barahang ito, ang nararamdaman ko dito, kasi nga, reverse siya, di ba? Ikaw at ang person mo ito. Okay? So, dito, malamang ikaw ang namumuno. Kung babae ka ngayon, baka sa past mo, lalaki ka kasi baka lang pero yan ang nakakita ko. At sa present life mo, sasandal ka ngayon dito sa person na to. Maaari yung iba sa inyo, kasi may payong dito. Parang, syempre, di ba, inaalagaan niya, ayaw niya mabasa itong mga itong mga isda, Malamang na merong pagkikare sa'yo itong taong to. Baka magulang mo. Naging magulang mo. Nanay, tatay. Itong person mong to. Ang nakikita ko kasi position nyo dito, ikaw ang may power sa past. Sa past life nyo, ikaw. For example, ito yung person na, kasi naka-reverse nga siya, Siya yung sumusunod lang sa'yo, hinihila mo siya. Alam mo yun? Makikinig siya sa lahat ng utos mo, lahat na sasabihin mo. Kasi nakakita ko dito sa dalawang barahan to, ang pahiwatig nito, ikaw ang may power, ikaw ang may hawak ng, ano ba to? Pana? Ayan. Ikaw ang may hawak ng authority. Marami naman kayong past life, siguro, Pero, mukhang ito ang energy na ikaw may power ka. So, present life mo,
kung titingnan natin ito, kung ito ang present life mo, malamang na takot kang sumandal. Kung sa past life, ikaw ang may power, may authority, may kakayahang mag-utos-utos, then etong present life mo, wala ka ng power. Powerless. Powerless ka dito. Malamang. And then, retreat nga eh. So malamang na umaatras ka talaga dito, ano? Siguro nga itong person mo, ano mo to? Ang tawag dito? Magulang mo or mas nakakataas ang kasi dito sa ngayon, kasi nga retreat, mukhang ayaw mong gusto mong sumandal sa person mo. Or nakasandal ka na siguro, baka yung iba sa inyo, no? Kasi nga, sa past life nyo, ikaw ang may hawak ng power, may authority ka. Pero dito sa present nyo ngayon, kasi nga retreat, and then dito parang Two of Springs, diba? Two of Springs, a bright failure. Okay. Wala kang, powerless ka nga dito. Kaya ang nangyayari, parang ipinagkakatiwala mo na sa person mo. Kaya nga, pumapayag ka ng payungan eh. Kasi gusto mo nang sumandal. Pinagkakatiwala mo, pinauubaya mo na kumbaga para sa'yo, hindi mo kasi alam kung anong mangyayari. Alam mo yun? Hindi mo alam anong mangyayari pag pumasok ka sa bintanang yan. Hindi mo rin alam kung ano ang nandoon, di ba? Nakatingin ka doon sa malayo sa dagat. So hindi mo alam kung anong meron sa hinaharap. Kaya ipinaubaya mo na lang dito sa person mo. Malamang may iba ka pang siguro iba sa inyo, no? Meron ka pang ibang person or manliligaw, may ibang tao pang nag-a-approach sa'yo, or baka siguro yung iba sa inyo nag-propose, nag-abot ng kamay sa inyo na, kasi ang pahiwatig ng baraha dito, teka, so ito tingnan na natin to. Kasi kanina ko pa nakakita ito eh. Kung titingnan mo itong barahang ito, no, ang pahiwatig kasi, pareho yung reaction nila, di ba? Yung kamay nila nasa bibig. Ito rin siya nasa bibig. So, nag-iisip. Dito rin, retreat ang no. So, meaning, nag-iisip ka, nalilito ka ngayon. Romantic feelings. Okay. Compassionate, charismatic, gifted, assertive. Okay. Naget ko na. So, nalilito ka. Kung yung future life mo, ano mangyayari, kung sa person na to, kasi nga, ka dito, marami ka sigurong manliligaw, kaya, nalilito ka, kung ito bang person na to, ang mapapangasawa mo, makakasama mo, kung siya lang ba ang dapat na bigyan mo ng ganitong romantic feelings, nag-iisip ka eh, ayan o. Tapos dito, nag-retreat ka. So, teka lang. Dito rin kasi. Teka lang ha. Meron ka sigurong masugid na manliligaw dito, no? Baka yung iba sa inyo talagang or suitors. Marami ka sigurong ganong suitors, nanliligaw sa'yo. Meron kang yung iba siguro sa inyo, meron kayong karelasyon na, Pero, wala kayong nakakitang vision
hindi nakakita yung future nyo dyan sa karelasyon nyo ngayon. Tingin ko naman sa'yo, paano ko masasabi to? Meron kang, siguro kahit ngayon, meron kang person na, meron kang karelasyon siguro, pero wala kang nga nakakitang vision, kaya umuurong ka, O yung iba sa inyo, hindi pa kayo magkarelasyon, pero, suitors nyo pa lang, Pero parang, wala kang vision kung magiging mag-boyfriend kayo, kung ano man ang magiging relasyon nyo, wala ka nakakita. At yung tipong kapit-bisig kayo, yung ganyan. O yung tipong romantic. Nakakita niyo pa ba sa camera? Ayan, romantic, So, wala ako nakakitang ganyan na energy nyo, Tsaka tingin ko sa'yo kasi, reverse to kanina, diba? Gusto mo kasi siya ang mamuno. Siya ang mag-lead, hindi ikaw. Okay. So, gusto mo siya ang mag-lead. Nakikita ko sa'yo ngayon, powerless ka. Talagang powerless ka talaga dito. Tingin ko, masasabi ko dito sa inyo, para kayong halo-halo. May kamote, may saging, may sago, halo-halo. Mix ma. Ano na yung feelings mo dito? Mix. Kailangan mo maging honest ka dito sa feelings mo. Kung romantic, kung urong. Kasi you deserve love You deserve love. Pero sobra kang nag-iisip dito. Masyado kang seryoso. Yun tama. Yun ang gusto kong iparating sa'yo. Masyado kang seryoso dito, Mamaya na to, kailangan mo maging tapat dito, Pareho kayo. Maging honest kayo sa isa't isa. Letter G, Gusto mo ba suportahan ka ng taong to? Gusto mo ba? Gusto mo bang, kumbaga, ganyan, Yung aakayin niya yung kamay mo hanggang sa pagtanda nyo. Yung ganyan. Alam mo yun? Gusto mo ba yun? Or, kung hindi naman, tingin ko sa'yo, tingin ko may ganun kang klaseng ugali. Once na meron kang tinarget na isang bagay, susuporta ka. Ang tawag dito, ibubuhos mo yung yung lakas mo dyan. Kasi, mas nararamdaman ko suportahan dito. Parang sinasabi mo, teka, kailangan suportahan ko tong taong to. Kailangan ganito kami. So, pero yan yung energy mo sa past life. Pero ngayong present life mo, hindi ikaw ang susuporta. Kasi gusto mo, ikaw ang sumuporta. Susuportahan mo yung person na to. At mukhang mas doon ka, mukhang doon mo gusto yung idalo yung iyong energy. Mas okay, or mas gusto mo yung ganun Mas, tingin ko sa'yo, mas dyan ka masaya. Mas dyan ka ma-express mo yung romantic feeling mo sa kanya. Pero hindi ko nararamdaman ang masculine energy dito. Instead, parang parang, oo, sexy ka, yan. Pero dito sa mas, para siyang ang tawag dito, yung Amazona. Yung sa Amazon. Dito ko nakakita yung pagiging motherhood mo. Yung pagiging ina or ama. Tingin ko ito talaga yung nature mo. Na kaya gusto mo
etong you deserve love, hindi yan para sa'yo. Sinasabi mo to sa person mo na you deserve love para sa kanya. Kaya sinasabi mo siguro, you deserve me. Yan. Yan ang nararamdaman ko sa'yo. Parang ano ka, no? Mabait ang ano mo dito eh. Mabait ang energy mo. Kasi tinang mo may payong. Kaya, eto para kang nanay dito eh. Yung nanay na tipong hindi masyado matakdak, tumitingin lang sa malayo. Pag kailangan ng oras ng tulungan, tutulungan mo. Magdadala ka ng payong para hindi mabasa yung anak mo. So, ganito ang energy mo na naaano ko dito. Para kang nanay. Para kang ama. Gusto mo balutin ng pagmamahal itong person mo. Kaya ka nag-iisip dito, ano bang ikaliligaya nitong person na to? Ano ba ang gusto ng person na to? Ano bang maitutulong ko sa person na to? Yan ang ganyan ang energy mo. Yung ganyang klaseng energy mo, or iba siguro sa inyo, samahan, nakakita ko, no? At hindi ko nakakitang ikaw, yung person mo ang hihila sa'yo. Pero gusto mo, hilain ka niya. Kaya tahimik ka dito eh, tahimik, parang nag-oobserba ka lang. Pero, kapag na oras na talagang kailangan kumilos, ay nako, lintik lang ang walang ganti. May pana ka. Dito ka nararamdaman yung yung galing mo, yung pagmamahal mo, or yung pagmamahal ng person mo sa'yo. Maaaring pwede rin vice versa, no? Yung present mo kasi to eh, no? So, doon mo mararamdaman yung galing ng person mo eh, yung pagmamahal. At isa pa, no, kahit na etong person na to, na hilahin mo, or hilain ka, ayaw mo pa rin ng ganun. Kasi ang tema nyo dito, maging honest kayo, maging open kayo sa isa't isa. Kailangan buksan nyo yung bintana. Ito, nakakita ko. At saka dito kasi romantic feelings kayo, di ba? So meaning, maganda ang ano nyo. Magtingnan natin kung maghihiwalay kayo dito. Ay hindi, mamaya na natin. Kukuha tayo ng ibang baraha. Teka lang. Alamin natin kung maghihiwalay kayo or may distansya. Kung anong sitwasyon ng meron kayo dito. Ay, dami naglabasan. Ang dami naman. Ang dami. 4. Sige na nga, kuhanin na nga natin. Victim mentality, new supportive connection. Creative endeavor. Tapos, letting go. Alam mo, sinasabi ng barahang ito, no? Itong person na to, mapagkakatiwalaan mo naman. Oo. Kung iniisip mo na dumistansya siguro itong person mo, siguro lumayo siya sa'yo, umurong eh. 'Di ba? Kasi nga, siguro iba sa inyo, meron kayong mas hinahanap pa sa buhay. Bawa, romantic feelings nga dito, siguro mas hinahanap mo yung mag-twin flame kayo. Yung ganun, Pero pagkakatiwalaan itong taong to, huwag kang matakot sa kanya. Alam mo, yung mission nyo kasi, para sa inyong dalawa yon. Magtutulungan kayo, maging sa 3D, dito sa mundo natin, sa mundo ng Matrix, at saka sa 5D. Okay? At malamang itong taong to, tutulungan ka nito para makapag-ascend ka. Hindi lahat, yung iba sa inyo.
Kaya, yung ginagawa ng person mo, at ikaw rin. Sorry guys, sana putol yung ating pagdadabing kasi nag-ring yung phone. Okay, dito ko lang muna siya ilalagay. Para makita ko siya ng husto dito. Alam mo ang masasabi ko, no? Kaya magkarelasyon kayo na o hindi or baka yung iba sa inyo simpleng ina-idolize nyo lang ina-admire nyo itong person na to, nagagandahan siguro kayo, nagagwapuhan, ina-admire nyo siya, idol nyo siya. Kasi siguro, iniisip nyo kasi siguro na magkaiba kayo ng mundo. Iniisip mo siguro na magkaiba kayo ng mundo. Okay? Unfinished simple. Pero baliktad siya. Kahit dito sa present life mo ngayon, tingin ko yung iba sa inyo, pareho pa rin kayo ng estado. Pareho kayo ng estado dito. Kasi sinasabi sa inyo ng baraha dito, huwag mong bibitawan itong person na to. Huwag mo siyang bibitawan. Kasi nga ito, new supportive connection. So, huwag mo siyang bitawan. Huwag mong hayaang makalayo ito. Kailangan, kumbaga, ito nakakita mo, di ba, hinihila. Kasi sa past life nyo, ikaw ang may authority. Ngayon, hindi na ikaw ang hihila sa kanya kasi papalag na siya. Naget mo ko? Sa past life nyo, ikaw ang humihila sa kanya, pero ngayon hindi na. At which is, tingin ko naman, alam mo rin naman . At dito, di ba, victim mentality. Siguro, meron kang, wala ka sigurong antawag dito, pagtitiwala sa taong to. Tapos iniisip mo, hindi, magkaiba kami ng mundo niyan, ganyan. Hindi kami, hindi kami magkiklik o hindi kami pareho ng destinasyon, ng dream. Pero sinasabi sa'yo ng baraha, huwag mong hahayaan lumayo itong person mong to. Huwag mo siyang aanuhin. Yung iba siguro sa inyo, grabe kayo kung magmahal, Parang, grabe siguro. Mas gusto niyo kayo talaga ang masusunod, Ay, hinihila niyo yung nasasakal yung person niyo sa pagmamahal niyo. Tapos iniisip mo na okay naman ang karelasyon mo. Masaya naman. Kaso, yung iba sa inyo, hindi talaga kayo makapamili. Kasi meron kayong gustong gawin Pero wala pa kayong vision. Kaya yung canvas nyo, kulay puti, wala pa kayong vision. Pero sino yun? Sino yung taong magpapasaya sa akin? Sino yung taong yung magkiklik sa akin, yung pareho kami ng vision, yung parehong ang tawag dito, yung magbibigay sa akin kung ano ba yung gusto ko sa buhay ko. Timing dito. Para para makapag-desisyon ka, kailangan mo ng timing dito. Yung iba, itong person mo, tingin ko, hindi ito masyado nagsasalita. Tahimik lang. Ganyan, nakapangalumbaba. Hindi siya maboka. Malaki ang mata, pero lang. Nagmamasid, nakadilot lang yung mata niya. Hindi naman siya pipi, hindi naman siya bingi. Baka yung iba siguro may handicap, Hindi ko lang alam. Siguro. Or simpleng konti lang talaga, matipid magsalita, maglabas ng words. Pero pagdating sa pagdidesisyon, itong person na to, siya, may dogmatic ito Or kung hindi man dogmatic, marami siyang option. Sa sobrang dami, hindi makapili.
Hindi niya maisulat-sulat. Pero masusulat niya lang yun kung magiging kayo. Magkakaisa kayo. Yan na nakakita ko, ano. Siguro, malakas ang masculine energy ng person na to. Kaya, kung nasa tabi ka nito, mabibigyan mo siya ng ng alalay, mabibigyan mo siya, masusuportahan mo siya, magagaidan mo siya. Maaring isa sa inyo, pero, kasi dito mental, dito ko kasi nakakita na, kaya, may takot eh. Kaya sinasabi dito, huwag kang matakot na sumandal or huwag kang matakot na umasa sa kanya. At saka, kadalasan naman, di ba guys, ewan ko sa inyo kung nakailang na kayo, no? Ilang taong kayo, or ilan na ang naging boyfriend nyo, no? Pero kadalasan naman, sa relasyon talaga, isa yung aasa, para maging balance, di ba? Yung isa magli-lead, yung isa susunod na lang, gano'n, di ba? Pero hindi naman maganda yung hahatakin, Tira mo naman yung aso na. Pero kailangan isa aasa or susunod, magpapakumbaba, gano'n, di ba? Pero sinasabi dito, pwede ka na sumandal sa kanya. Or pwede naman kayong parehong magsandalan, yung isa sasandal, susuportahan nyo ang isa't isa. Yung iba sa inyo, no? Wala naman kasing taong perfect, Kaya, mas maganda, i-balance nyo na lang. Kaya, yung part na wala ka, pupunan niya yon. Kung yung part na wala siya, ikaw ang magpunan. At yung part na meron kayong dalawa, magbigayan kayo. Yan ang masasabi ko. Yan ang valuation ko dito sa sa mga barahan natin. Kung isa may butas, takpan mo. 'Di ba? Kung tumutulo yung tubig dito, takpan mo 'yan. Kasi eto siya eh. At saka parehong bintana, I'm sorry, hindi naman bintana, pero parang bintana. Pero ito, frame, di ba? So, meron kang, wala siya. So, ito ang validation ko. Kailangan ko, ano yung meron siya, or kung wala siya, kailangan punan mo. Okay? Kasi vice versa nga nakakita ko dito eh. Kaya, kung meron kang iniisip, siguro yung sarili mong pangarap o yung sarili mong kasiyahan, mas makakabuti siguro, mas mapapadali kung magtutulungan kayong dalawa, mag-share kayo. Yung iba sa inyo, kung ang sitwasyon nyo, parang gusto nyo, na lang tong person na to, wag na lang, ganun. Parang, mas makakabuti siguro, ako na lang mag-solo flight na lang ako, yung ganyan, Hindi na, kasi, magkataliwas kami, yung ganyan. Wag. Yung ganyan, iniisip na makakabuti na ikaw na lang, kalimutan siya. Or baka yung iba sa inyo, nagmamadali kayo, na gusto nyo, makamtan agad yung gusto nyo. Pero yung, ano man yan, yung ganyan iniisip mo, kasi sinasabi ng baraha, parang, letter G, teka muna, wait lang. Sinasabi rin to, teka. Ganyan, di ba? Yung itsura niya, wait lang. Kasi, itong person na to, magpapalid naman siya sa'yo. Papaligayahin ka nito. Oo, kung halimbawa, eto ka, malungkot ka, paligayahin ka nito, susuportahan ka niya. Yung iba sa inyo, talagang malabo talaga. Kung ano yung samahan niyo. Ano sinasabi ng baraha.
Pero kung ano yung kutob mo, no, yun ang pakinggan mo. Okay? Huwag itong baraha, huwag itong sinasabi ko. Ikaw mismo, letter G, kung meron kang sariling intuition. Kasi ang pahiwatig dito ng baraha, no, maaring oo, eto lang, ikaw lang mag-isa. Kung meron kang pinagdadaanan, meron kang mga problema, isip ka ng isip, hindi mo naman tapos isipin, ang sinasabi nito, pareho kayong lalaban. Ayan. Kung ano man ang tawag dito, ang pagsubok ang darating sa inyong buhay, sa inyong sitwasyon, hindi siya uurong. Ipaglalaban niya yan. At pareho kayo. Kaya nga kailangan nyo dito, new supporters connection, new connection, ano? Depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, ano? Pero yan ang nakakita ko sa barahan natin, ano? So sinasabi ng barahan natin, this lifetime nyo, ikaw ang susuporta sa person mo. At pagsasamahin nyo, yung pareho nyong lakas. Alam mo yun? Kasi sa past life, ikaw lang ang may power eh. Ngayon, ikaw powerless ka na. Pero, powerless ka, pero magsusuportahan naman kayong dalawa. Okay? Naintindihan mo? Pagsasamahin nyo yung lakas nyo, yung kaalaman nyo, yung pag-drawing nyo dito. Kasi kayong, di ba dito, wala pa, di ba? Ay, walang tao eh, di ba? Pero nandito na kayo. So, ngayon, magsasama kayong dalawa, guguhit kayo kung anong gusto nyo mangyari sa future nyo. Tama na yung pag-iisip. Maluloka ka lang sa kakaisip. Mapagkakatiwalaan tong tao to. Kaya kailangan nyo ng new communication, new connection, at kayong dalawa, kung anong dreams ang meron kayo, kung anong gusto nyo mangyari sa inyong samahan, kayong dalawa ang guguhit niyan. Naget mo ko? Mahal ka nito eh. Kasi alam mo, no, at saka tingin ko naman okay lang sa iyo yung ganitong di ba? Sitwasyon. Yung dito, tutulungan ka niya, 'di ba? Tingin ko mas gusto mo yung ganito eh. Okay lang sa iyo yung ganitong klaseng sitwasyon kasi para sa iyo, kung para sa mahal mo, para sa mahal mong tao, gagawin mo, 'di ba? Tingnan mo naman yung itsura nila dito. Ikaw letter G, ganito ang ugali mo. Para sa mahal ko, gagawin ko, at masasabi ko rin na dapat lang. Walang hihigit na tao na walang hihigit sa pagmamahal mo na ibubuhos mo dito sa person na to. Naget mo ko? Kaya, yan ang masasabi ko sa inyo. Dito tayo. Coffee and, hindi siya coffee, clouds. To the sea. To the sea. New love. A new person has stirred your romantic feelings. Tapos, the sun na reverse. Plans that work out. Malamang yung iba sa inyo, nag-isip kayo na nag-isip, pero hindi yung diniklaran yung plano. Yung plinano nyo, hindi nag-work out. Kaya, isip pa rin kayo ng isip. Yung past part nyo at saka itong present lifetime nyo, So sa past nyo, meron kayong magkaibang katayuan. At tingin ko, ikaw talaga ang mas nakakaangat. Kasi nandito ka sa ibabaw ng ng dagat eh. So nakakaangat ka talaga kumpara sa kanya. Okay? Mas may power ka talaga dito. At itong person mo, hindi siya makalapit sa'yo. Hindi siya makalapit. Kasi nga may distansya. It's either na lumangoy siya sa dagat na to, baka malunod siya. Kaya,
hindi siya makalapit kasi mahirap kang lapitan. Kaya may nangyaring distansya malamang dito sa inyo. For example, kung kayo ang mag-ina, tapos kung anong kadahilanan, sa past life nyo, kung dati mag-ina kayo, sa anong kadahilanan, nagkalayo kayo o pinaglayo kayo, or isa sa inyo nakalabas, makakawala. Ano ba ito? Sa past time mo, sa past mo, mukha kang matalino dito kasi pakapi-kapi ka na lang dito Pero this lifetime mo naman, kasi clouds, di ba? So cloudy, kaya nag-iisip-isip ka dito. Kaya nagkaroon kayo ng distansya dito naging malabo. For example, yung katulad sabi ko kanina, nagkalayo nga kayo or pinaglayo kayo, kung ano man hindi ko alam, pero kinalabasan, nagkalayo kayo, nagkaroon ng distansya dito. Sa past mo, maparaan ka. Maparaan, kasi tinan mo naman, para siyang kumakayod dito madungis na yung damit niya Maparaan ka, matalino ka, marami kang diskarte. Malamang na dala mo to hanggang ngayon, Ano ka siguro, masipag kang tao. Pero sa past mo, lahat ng yan, kasi yung the sun reverse, di ba? Reverse siya lumabas So malamang ikaw, sa kabila ng lahat ng halos, nag-effort ka Nag-effort ka dito. Walang sino man ang naka-appreciate ng ginawa mo. Sino mang tao ang walang tao na kung sino man yung pumasok ka sa isang company, walang taong naka-appreciate, nag-evaluate ng ng kakayahan mo. Wala. Dito, meron kang kakayahan, katayuan, posisyon. Sa kabila ng lahat ng tapang mo, may power ka siguro dito. Nakakita ako sa'yo, wala kang freedom. Wala kang freedom. Kasi, kumbaga parang inaano ka dito may power ka, pero merong mas may power sa'yo at yun ang nasusunod, hindi ikaw. Maring ito sa person mo, kayong dalawa, ikaw ang may power. Pero kung sa lipunan, sa past life mo, may power ka man, pero hindi yun ang nasusunod. Kasi meron siguro kayong sinusunod na tradisyon. So sinasabi, dito ka pumasok, dito ka pumasok, dito ka pumasok. So maraming pinto na doon ka pinapapasok at hindi ikaw ang nasusunod. Wala kang freedom sa madaling salita. Just like, mayaman ka nga, Mayaman ka, mukhang maganda ang buhay mo, Pero, may pera ka nga, tinan mo naman kung mayroon kang bathtub na very expensive ang dating ng bathtub mo. Pero dito naman, kahit sabihin mo, di ba, mga piano pang mayaman yan, di ba? Pero hindi mo natutugtog itong pianong to. So, malungkot ka ngayon dito. Malungkot ang puso mo, malungkot ang buhay mo. Wala kang tunay na minahal sa past life mo. Walang tunay na taong nagmahal siguro sa past life mo. Kaya ganyan ka. Kaya, ayan, mental, victim ng mentality. Malungkot. May pera ka nga, malungkot ka naman. Meron ka ngang karelasyon, pero malungkot ka pa rin dahil wala, hindi ganun ang nyo yung samahan nyo. Kasi, malamang yung iba lumalapit lang dahil
nais nila, maaaring pera or katawan mo dahil maganda ka, yun ang motibo nila sa'yo. Kaya naman ikaw, gusto mo yung kilalanin mo yung person or kilalanin ka ng person bago ka makapagrelasyon siguro. Kilalanin ang bilang ikaw, kilalanin mo yung person na yun kasi meron ka talagang issue. Ikaw siguro meron kang anxiety, this lifetime mo, Kaya yung anxiety mong yan, kung yung iba sa inyo meron kayong mental problem, galing pa yan sa past life nyo. Kasi nga, sa past life nyo, meron kayong ganyong kaganapan na hanggang ngayon, dala nyo pa rin dito Kasi yung lumalapit sa inyo, hindi sila genuine. Lumalapit lang sila sa inyo dahil meron silang hangad. Meron kang pera, ganun. Meron silang kakaibang motibo sa iyo. Kaya, grabe, eto ka pala, Okay, na-get ko na ang meaning ng baraha. At saka, kung sa past life mo, ikaw yung nanay, syempre, kailangan yung mga anak mo, alagaan mo, di ba? Gagawin mo yung alintuntunin mo sa mga, anlalim. Responsibility mo sa mga anak mo, pero hindi mo siguro nagawa. Hindi mo natugunan. Siguro hindi lang meron kang rules and regulation. Malamang hindi ikaw ang nasunod. Maaring ikaw nga ang ina, pero ikaw ang ama. Pero yung iba sa inyo, parang wala ka namang karapatan bilang maging isang or hindi ikaw ang naging hindi nasunod yung ginawa mong rules and regulation. May ibang gumawa nun. Kaya, hindi ikaw ang nasunod dito Gusto mong alagaan yung mga anak mo, maging hands-on ka dito. Pero ito ang nangyayari sa'yo. Merong kaganapan sa past mo na ang tawag dito, pinipilit kang doon Kaya malamang ito ang hadlang. Ito ang naging hadlang nyo. Kaya hindi naging kayo Kasi meron kayong dito, sitwasyon or katayuan siguro sa buhay or kinakatayuan nyo mismo Kasi dito, siya. Tingnan mo. Ang tutuusin, para siyang hari dito, di ba? Itsura niya. Then dito may pana, pero dito naman opposite naman, reverse siya. So, powerful ka, pero at the same time, powerless. Kasi, eto ang naging hadlang Kaya kung yung iba sa inyo, sa past life, mag-ina kayo, nawalay kayo sa isa't isa. Nauwi kayo sa paghihiwalay, baka yung iba sa inyo, pinaampon kayo, Kasi tinaman naman parang itsura, parang orphanage ang dating nito Diba? Baka yung iba sa inyo, pinaampon kayo. At saka, isa pa ito, hindi ito physical na past mo, kundi sa past soul mo to. Yung iba, pareho kayong meron nito, both, pero siguro yung iba sa inyo, yung itsura nila dito, baka sa France kayo, sa Europe, ganun. Saan ba? Yung ang tawag dito, yung mga nagdo-drawing, di ba sila ang saan ba ang bansa ni Leonardo da Vinci? Kayo na lang Kaya malamang dito kayo sa Europe, France, Italia, yung mga ganyang klaseng bansa.
naging, ano yan, o kaya Germany, yung ganyan. Kumbaga, meron kayong, sa past life nyo, meron kayong mahigpit na, masasabi kong tradisyon, na hindi kayo nasusunod. Tapos, yan yung ganyang klaseng bansa ang meron kayo. Sa madaling salita, wala kayong freedom. For example, bibigyan ko lang kayo ng example, sa China, kasi nung kapanahunan namin, siguro mga 1980s, siguro 70s, late 70s, papasok ng late 80s. Yung sa China, bawal silang manganak ng dalawa. Pagka kailangan isa lang. Dumating sila sa ganong punto eh. So, meron silang patakaran na kapag nakapanganak ka ng dalawa, magbabayad ka sa gobyerno. So, malamang yung ganitong klaseng sa past life nyo, meron kayong ganitong klaseng bansa na doon kayo pinanganak, Kaya, powerful person ka, meron kang kakayahan, mayaman ka, pero wala ka namang freedom. So, malamang yung iba sa inyo may ganun kayong klase sa past life nyo, Binigyan ko lang kayo ng example, Pero kung may sarili kayong validation, please validate with your own, ha? Okay? So, malamang ganyan ang meron kayo, At saka, this present lifetime nyo naman, meron din kayong kahirapan na nararanasan. Mahirap na kalagayan, mahirap na sitwasyon dito, may distansya pa rin, nakikita ko. At the same time, meron din sigurong nagmamando sa inyo dito. Pero pahiwatig kasi ng baraha, magmula sa kahirapan, sitwasyon nyo, magkakaroon na kasi kayo dito ng pagbabago. Diba? Sabi ko nung una, ano pa pagbabago? Sing-sing. I'll leg up. Express your love. Tapos, set aside your concerns for now. You can make a decision. To the solution. Okay. Meron kayong pagbabago dito na magaganap sa inyong present life. Ang timing kasi dito sa present life nyo, kahit na hindi maganda ang samahan nyo, yung environment nyo, or yung position nyo, or kung iba sa inyo, forbidden love kayo, romantic feelings, or malayo ang isa't isa, kasi nga may distansya, sabi ko kanina, or ina-admire lang itong person na to, baka yung iba sa inyo, unrequited love, hindi pa nasusuklian yung katumbas na binibigay nyo, kasi urong-sulong nga, hindi pa, panay ang isip kasi dito, So, marami kayong sitwasyon dito, Pero, sinasabi ng baraha, merong maliit na daan. Maliit nga kasi bintana, hindi siya pintuan eh. Merong maliit na daan. Para mabago nyo yan, Para makapasok kayo, Kung sa past life nyo, imposible na magkasama kayo dahil nga naghiwalay kayo, Or hindi kayo pinayagan, hindi kayo pinayagang magmahalan. Pero this lifetime nyo, kasi meron ako nakakitang sing-sing, malamang, hindi na ito imposible. Walang masyadong magbibig kiss or hihila sa inyo or magtatali sa inyo, Kahit ano pang maging hadlang ang magkaroon kayo dito. Tinan mo, karga-karga na ng nanay. Yung baby na So, dito ko nakakita sa barahang ito, ayusin lang natin ng konti. Magkakaroon kayo dito ng
express your love, go ahead and make the romantic gesture. Kasi nga sa past life nyo, hindi kayo naging hands-on kung kayo ay mag-ina, magulang. Kayo magulang kayo. So dito, maghagampanan nyo yun sa present life nyo. Okay? Kahit ano pa, halimbawa, ano ba masasabi ko dito? Kahit ano pang hadlang ang meron kayo magagawa nyo ng paraan. Ma-attract, ma-express nyo yung pagmamahal nyo. Sa kabila ng kung ano man ang nararamdaman yung takot, may papakita nyo yan, mailalabas nyo, ma-overcome nyo yung mga hadlang. Kasi dito rin, may sing-sing. Makaka-recover kayo dito. Kasi mag-ano kayo, makaka-recover ka and then makakarga mo na yan. So meaning, yung kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo sa past life nyo na nagkahiwalay kayo, this lifetime nyo, magiging kayo. Kung sa past life nyo, meron kayong mga forbidden love, unrequited love, eto kayo ngayon. Eto ang nakikita ko sa inyo. Pero kailangan i-express nyo yun, ipakita nyo. Para yung magawa nyo ng paraan, para mailigtas nyo yung samahan nyo. Siguro nung time ng pagtatagpo nyo, kayo meron kayong dito kasi meron kayong labis na pinagdaanan. Pero eto rin kasing to the sea, medyo parang nakayuko siya. Parang unhappy. Tapos dito gusgusin yung itsura niya. Meron kayong labis na pinagdaanan, malalampasan nyo yan kasi nga itong bear, nakarga na ng, itong batang maliit na bear, umabot na, pasampa na dito sa likod ng malaking bear. So malamang yung iba sa inyo, malapit nyo nang malampasan or nalampasan nyo na or malalampasan nyo. Depende kung anong sitwasyon ang meron kayo. Kaya napapaisip kayo na papaisip ka siguro na ano bang buhay to? Yung iba sa inyo, Pero okay tong buhay kong to. Kasi parang mukhang mapapabuti. May recovery. May recovery. Ito, yung four of winters. Magkakaroon ng recovery dito. Marirelease nyo kung ano man yung dati na meron kayong hindi nyo nagawa. Yung mga pinagdaanan nyo. Yung mga bagahe nyo dito. Diba? Kasi nga, meron kayong problema. Marirelease nyo yan. Malalampasan nyo, makakalaya kayo. Kung meron man iba sa inyo, meron kayong responsibility ngayon, then mapapalaya nyo ang sarili nyo sa mabigat na responsable niyan. Sa mabigat na responsibility. Malamang na gusto mo dito ng fresh start. Gusto mo dito ng fresh start. Kaya maliligo ka na. Kasi gusto mong ma-cleanse yung katawan mo dito. Fresh. Yung iba baka may sakit kayo, simpleng sakit lang, tapos naka-recover kayo. Tapos, nagkaroon siguro kayo ng ano pa nagkaroon sa inyo? Pasanin. Pero kayo dito may mga sitwasyon ka siguro na talagang super na nahirapan ka. Grabe kasi yung mo dito, itsura mo dito, itong dalawang barahan to. Pero, kahit na pa yun, naka-recover ka. Nagkaroon ka siguro ng mga pamamaraan para ma-overcome mo yun. Nag-isip ka talaga. Humingi ka siguro ng tulong sa iba para ma-overcome mo yan, Nakikita ko dito sa iyo ang pag-asa mo. Kasi tinaman naman to parang yung why, ganyan. Nagkaroon ka ng pag-asa dito.
Yung iba sa inyo, nakakita ko kasi dito, forgiveness. Forgiveness. Bakit nararamdaman ko ang forgiveness dito? Teka nga, makakuha muna ng ibang ano. Meron pa naman tayong last na baraha, pero tatabi ko lang muna yan. Nararamdaman ko dito forgiveness. Bakit forgiveness? Bakit? Bakit forgiveness kayo? Okay. Teka lang. Siguro, sa past life mo, no, nasugatan ka, nasaktan ka. Tingnan mo naman yung aso. Halos masakal na siya rito. Kaya, nasakal ka dito eh. Malamang na ilan lang tong dahilan. Kaya ngayon, kailangan mo ng pagsisisi. Kaya pala sabi ko parang forgiveness. Kailangan forgiveness mo dito. Nagsisisi ka. Back and forth. Gusto mo sigurong humingi ng tawad. Kasi hindi mo na-express yung love mo dito eh. Kailangan ma-express mo. Para ma-express mo, kailangan mo ng kapatawaran. Or yung person mo, kailangan niyang humingi ng tawad sa'yo. Peace. Ikaw mismo, tingin ko sa'yo, the loving man. Okay. The loving man. Tapos back and forth and peace. Dito, sa mga barahang ito, gusto mong mabuhay para sa person mo. Gusto mong mag-offer sa kanya. Ayan, bulaklak. Gusto mong mag-offer. Nagsisisi ka siguro. Kasi nga sa past life nyo, di ba? Nagkahiwalay kayo or nalayo kayo sa isa't isa. Meron sigurong kadahilanan na kailangan i-give up mo yung inyong sitwasyon. Kaya naman, this lifetime mo, dala-dala ng soul mo yung bagahe na yan. Kaya eto ka kasi, malungkot ka. Kumbaga guilty ka dito sa itsurang to Kaya this lifetime gusto mong mag-offer sa kanya, humingi ng kapatawaran, yung hindi mo natugunan sa past life, ngayon mo dito gustong tugunan. Kaya gusto mong mabuhay para sa person na to, gusto mong maging supporter niya. Tsaka, may parte ka na hindi mo maiwasang mag-isip talaga, Kasi dito ko na, tingin ko sa'yo, talagang super sising-sisi ka talaga, nangihinayang ka siguro dito, sa person na to, Alam mo, para, kung iba sa inyo hindi pa kayo nagtatagpo this lifetime, kailangan, etong nakakita ko dito kasing peace, diba? Tapos, back and forth na para wag ka na magpabalik-balik sa, kasi pag kailangan back and forth ka, para hindi ka na magpabalik-balik, yung paulit-ulit yung pagkakamali mo, pagsisisi mo. So, eto sinasabi ng baraha sa'yo, mabubuhay ka para sa person mo, para maiwasan mong may mga ganyang kailangan unahin mo munang humingi ng tawad sa sarili mo, patawarin ang sarili mo. Kaya pag nagawa mong patawarin ang sarili mo, magkakaroon ka ng pag-asa. Magkakaroon ka ng peace of mind dito kasi kailangan mong patawarin ang sarili mo para magkaroon ka ng peace, di ba? Para matahimik ka. Okay? Para hindi ka na magpabalik-balik sa pagkakamali mo. Kaya nga, binaliktad siguro yan
So, eto ka ngayon. Ayan. Para magkaroon ka ng peace, patawarin mo ang sarili mo. Mag-offer ka ng love sa sarili mo, hindi muna sa person mo. Sa sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo sa mga nagawa mong pagkakamali. Malamang na hindi mo naalala, pero yung soul mo, dala-dala yan. Okay? So, patawarin mo ang sarili mo para magkaroon ka ng pag-asa. Meron kang pinaniniwalaan siguro, no? Pero, siguro hindi natupad, ano? Tingin ko, yung iba sa inyo siguro, meron na kayo nag-away-away siguro kayo dito ng person mo, no? Kasi hindi mo nga na-express yung love mo, eh. Kasi dito, express your love, ano? So, hindi mo na, na-express yung pagmamahal mo, kaya siguro nag-away kayo. Hindi na-get ng person mo yung ano ba yun. Ang totoo niyan, mahalaga sa itong person na to, eh. Mahal mo siya, eh. In some point, alam mo na siya na. Parang gusto mong ipakita talaga sa kanya yung pagmamahal mo. Kaya nga lang, sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong pagpili, siguro may mga sitwasyon, responsibilidad, posisyon, hindi mo matupad hanggang ngayon. Yung sa past life din, meron din ganong klaseng balakid din. Maaaring yung iba sa inyo, may ganyan din kayong balakid this lifetime nyo, no? Hindi mo matupad, hindi mo nasabi kung ano ang dahilan, kung bakit naghirap or ganito. Ganon din sa past life mo, and then ang keyword mo kasi dito, express yourself, 'di ba? Kasi nga new love din. Paano papasok ang new love kung paano papasok ang romantic feelings, 'di ba? Kung wala naman, kung paano naman pag-isip mo naman, ano? So kailangan dito maging honest sa sarili at sa person mo. Kung yung iba sa inyo hindi pa kayo, then kapag naging kayo na, sa past life mo kasi, namuhay ka para sa iba. Dahil sabi ko, yung bansa, depende kung powerful ka nga, pero hindi ka naman naging, bawa, isa kang sundalo, So, kahit na gusto mong magstay sa family mo, hindi mo nagawa. Or sa mahal mo, hindi mo nagawa. Kasi nga, may kailangan kang tugunan na responsibilidad, yung ganun. So, malamang, sa past life mo, nabuhay ka ng para sa iba. Kasi, yun ang kailangan, eh. Yun ang sitwasyon mo, yun ang posisyon mo, yun ang kaganapan ng meron ka. Para sa, kung sino man yun, sa ibang, basta ganun. So, para sa kanila, kailangan maging matapang ka. Maging, parang si Hitler, ikaw ang masusunod, yung ganun. Maging parang pusong bato. Or kailangan maging sikat ka. Maging sikat ka na pintor. Depende, kung anong klaseng to, no? Di lahat, Pero deep inside, ang gusto mo lang mabuhay ng simple. Simple lang naman ang gusto mo, eh. Kahit mahirap, basta nandyan yung pagmahal mo sa buhay. Pero hindi mo nagawa to sa past life. Hindi mo nagawa sa mahal mo. Hindi mo nagawa para sa mahalagang tao para sa'yo. Kaya hindi mo natamo. Kaya this lifetime, gusto mong ialay yung love na yan. I-express yung love na yan. Kung ano man yung malaking balakid, kasi malaki ang katawan nitong yung bear, di ba? Tapos ganito ka lang kalit, gusto mong sumampa dito. Gusto mong malampasan yung ganyan, Mukhang mabigat ang energy mo, Mukhang mabigat ang energy mo kasi ito pa, meron pa tayong baraha, hindi ko na maano dito sa natin, sa ating screen,
Alam mo, dapat may cleanse yan. I-cleanse mo nga yan. Alam mo, kung gusto mong i-cleanse yan, para sa'yo, kasi nga mukhang eto ka, or maaaring yung person mo, ganito ang kanyang energy, So, ang gawin mo, mag-meditation ka, tapos imagine mo yung ganitong itsura ng person mo, sabihin mo, or maaaring ikaw din ito, So, sabihin mo sa sarili mo, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Kausapin mo yung sarili mo. Ikaw to. Tingnan mo. So, imaginein mo ikaw to. Sabihin mo sa sarili mo na ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Sa kabila ng kabiguan, yakapin mo ang sarili mo, hindi yung ulo mo. At saka tanggalin mo na ito nakagapos sa kamay mo, sa braso mo. Imaginein mo yan. At huwag mo sabihin na basta yakapin mo sarili mo, yakapin mo, sabihin mo na ginawa mo ang lahat, ipinakita mo or sinabi mo na yung lahat ng nadarama mo, lahat yan. Alam mo sa sarili mo na hinatid mo na yung lahat ng ganitong klaseng damdamin na namuo, na hanggang ngayon daladala mo pa rin, ikaw, letter G. Kung sobra-sobra kang nagsisisi sa ginawa mo nung past na hindi mo natugunan ang pagmamahal mo sa person na to, sabihin mo na this lifetime, iaalay ko sa iyo ang pagmamahal ko, 'di ba? I-express ko sa iyo ang pagmamahal ko. Express your love. Then, yan, new love. Mag-alay ka sa kanya ng bagong pagmamahal habang gumagawa ka ng affirmation mo or nagme-meditation ka. I-cleanse mo. Ikaw mismo mag-cleanse, kaya mo yan. Okay? Ganyan ang gawin mo. Yung ganyang pagsisisi, kapag ginawa mo yan, papatawarin ka ng person mo kasi yung ganyang pamamaraan magre-reflect yan sa kanya, sa person mo. Okay? Basta imaginein mo siya. And then, pwera pa dyan, patawarin mo yung sarili mo. At kung yung person mo, ngayon merong nagawa sa yung hindi maganda, patawarin mo rin siya. Okay? Sabihin mo sa sarili mo na, I forgive myself. At purihin mo ang sarili mo. Ang galing ko, parang ganyan. Hindi yung, anuhin mo yung parang sakit na sakit ka na problem. Parang tapikin mo yung ulo mo. Letter G. Ano ba pangalan mo, letter G? Okay, let's say pangalan mo is Sonia. Sonia, ang galing mo. Ikaw yun Sonia, or Edgar. Edgar, ang galing mo. Nagawa mo. Good job. Yan, purihin mo siya. Good job, Sonia. Good job, Edgar. Ginawa mo ang lahat. Ang galing mo. So, yung ganyan So, huwag ka na mag-alala. Okay? Dahil protektado ka ng gabay mo. Okay? Ito, ano ba bang sa atin? Anchor. Let go of control, 5 of spring. Pasalamatan mo yung gabay mo, ha? Letter G. At saka if ever na yung iba sa inyo magkahiwalay kayo ngayon, magkakaroon kayo ng chance ng person mo. Yung iba, magtatagpo ulit kayo. Di mo mamamalayan, pareho palang pareho kayong mall. Coincidence, magtatagpo kayo. May mga ganyang kaganapang mangyayari sa inyo, Pero kailangan, be honest, honest. Express your love, express your feelings. Kung romantic ba yan, then express. Kung naghahanap ka ng bagong pag-ibig, then express. Huwag ka nang aatras, okay? So, ang kinalabasan kasi dito, sa inyong past life, ano ba ang kinalabasan, tsaka sa present. Sa present nyo, ano ba ang mangyayari? Hindi mo tatahakin ang landas ng past life mo Kasi pipili ka nga ng bago dito Pipili ka. Between worlds. Anchor. Yes. Pipili ka ng bago at ikaw at ang person mo. Sa past nyo, nagkaroon kayo ng balakid. At tingin ko hanggang sa dulo ng hininga mo, dala-dala mo yan sa damdamin mo para sa person na to,
Pero, maraming sentimental, ano? Sentimental, sugat, duha, nang dahil sa hindi nyo nalampasan, yung hadlang, ano? Natapos nilang lahat ng mapaitin na alaala. Or baka yung iba sa inyo, no? Parang, maalala nyo lang yung mga kaganapan, kung ano lang, meron siguro kayong ano, ay, teka, sorry ha. Kasi nga, yung iba sa inyo, no, yung past life nyo dito, marami kayong ano eh. Kasi dito makaka-recover nga kayo. So, sa past life nyo, puno kayo ng sentimental value. Mapait eh. Baka yung ayaw mo pa talagang maalala, mga kaganap, ano ba masasabi natin dito? Malamang na, sa past life niya, ano, after na nangyari yung mga nagkaroon kayo ng distansya, nahiwalay kayo sa isa't isa, after no, malamang na hindi na kayo nagtagpo. Hindi na kayo nagtagpo nito sa past life niyo. Pero, pareho yung iniisip ang isa't isa eh. Kaya sa past nyo, hindi nawala yung pagmamahal na yan. Hanggang sa nawalan siguro kayo ng buhay dito. Kaya ngayon sa present lifetime nyo, yung iba sa inyo, no, baka nagkaroon kayo ng deja vu. Ano? Marami, ano, or feeling na something, may something, ano? Yung iba sa inyo, baka nagkaroon kayo ng, ano ba yun? Parang nakita ko na tong person na to, hindi ko lang matandaan kung saan. Parang ganito, may drawing akong ganito, parang ganito. Yung marami kang maaalala sa past life mo, ano. Nagkahiwalay kayo, meron kayong mga ganitong klaseng realization. Kaya this present life nyo, kahit ano pa ang mangyari, ano, kahit gano'n kahit ano pa, kahit eto ka pa, kahit na eto ka pa, basta mag-offer eh. New love ang nakakita ko dito eh. So, madaling salita, hindi ka bibitawan ng person na to. Kung yung iba nagkahiwalay kayo, meron kayong mga alitan, ano? Ang ingay ng ambulansya, sorry, ano? Mag-offer siya sa'yo ng new love. I-express niya yung love niya sa'yo. Hindi ka nito aanuhan. Hindi ka niya bibitawan. At ayaw mo rin magpabitaw. Or hindi mo na talaga siya pakakawalan pa dahil ikaw na to mismo, ikaw ang hihila sa kanya. Dito ka. Ako ang dapat na ikaw ang may authority ngayon, ikaw ang may power. So, sinasabi ng baraha, ikaw at ang person mo, mahalaga na pareho kayo ng direksyon. Dapat pareho kayo ng direksyon. Ito yung ating baraha, no? So, dito sa mga baraha natin, ano? Alam mo, letter G, may kailangan kang gawin dito eh. Kailangan pag-ingatan mo. Let go of control issues, ano? So, meron kang kailangang pag-ingatan para hindi kayo malayo sa isa't isa. Ito yung baraha natin. Meron siguro mga tao na magbibigay sa'yo ng advice. Pero pa sa advice na siguro naayon sa tradisyon, kung hindi siya Pilipino, or kung bawa Pilipino nga, pero laking igorot naman, or yung, alam mo yun, yung Manila, tapos sa probinsya, iba yung paniniwala. So, merong mga taong magbibigay sa'yo ng advice dito eh. Para paniwala ka, or yung kasi kung wala, hindi mo
ang tawag dito, hindi ka mag-a-adjust or hindi mag-a-adjust sa inyo ang isa't isa. Kasi sinasabi dito, let go of control issues. So, kailangan, meron kang matutunan. Kasi yan ang sasakal sa inyong dalawa ng person mo. Kaya, simula sinasabi sa'yo ng baraha, pakinggan mo yung iyong intuition. Total, nag-isip ka rin naman ng nag-isip, di ba? So, ano ba yung naging resulta ng pag-iisip mo? So, kung meron kang diniklara na kung ano man yun, di ko alam. So, kailangan maganda yan. Kasi para hindi masakal yung iyong person, O yung mga advice ng tao, pakinggan mo. At yung pagmamahalan or ang nabunggo ko yung camera. O yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, nararamdaman nyo sa isa't isa, kayo lang naman na nakakaalam yan nakakaintindi yan, di ba? Ano bang gusto nyo para kayo naglalaro, yung ganyan, nagtatapunan ng tubig, nagtatampisaw, or mga, kung sa probinsya, ano bang yan? So, kayo lang nakakaalam kung anong gustong samahan nyo kung anong klaseng relasyon ang gusto nyo, anong samahan ang gusto nyo, kayo lang ang nagkakaintindihan, di ba? For example, yung mga tao sa kapaligiran mo, sinasabi na, wag ka dyan, ganyan. Kung anong pinagsasabi. Siguro, ano bang magandang, example, sabihin na lang natin na, oy, letter G, wag mong patulan yan si ganyan kasi ginagamit ka lang yan. Okay? Kung halimbawa, may pera ka, or mas maganda ang mo, or sinasabi, pinaglalaroan ka lang yan kasi dito para naglalaro sila, di ba? So, meron siguro mga tao na sinusulsulan ka, ganon, nakikisawsaw sa inyong samahan na kung ano pinagsasabi, or hindi yan seryoso sa'yo, or hindi iniisip ng person mo yung side mo, yung kapakanan mo, or gusto lang sa'yo katawan mo, pera mo. So, sa madaling salita, nakikita ko na maraming tao ang nagja-judge sa inyong samahan. Okay? At kapag silang pinakinggan mo, wala na. Tapos na. Matatapos agad ang connection nyo. Matatapos yung relasyon nyo, kung magkaano na kayo, maghihiwalay kayo, or ikaw mismo, magiging balisa ka dito. Kasi, hayaan mo nang yung mga tao. Yung kung ano mang ginajudge nila sa inyong dalawa, hayaan mo na. Meron ka naman sarili. Kaya ka nga nag-iisip dito Ikaw ang mag-isip, hindi ibang tao. Ang totoo niyan, ang person mo, mapagkakatiwalaan to. Pero dahil nga sa nagpapayanig ka siguro dito sa iba, nagpapadala ka sa mga kung anong sabi-sabi. Kaya, nabubura yung yung pagtitiwala na imbis na meron ka. Kasi yung opinion ng ibang tao, okay lang naman na magkaroon ng opinion yung ibang tao, or let's say yung family mo, magkaroon ng opinion sa inyong samahan, Pero opinion yun. Gawin mo lang sanggunian, Wag mong ibase yung decision mo. Kasi ikaw ang may karapatang mag-isip. Nag-iisip ka na nga So, ikaw ang maglabas, magdeklara ng decision. Gawin mo lang sanggunian yung mga chismosa dyan. At nakikita ko na magbabago talaga. Magbabago yung environment mo. Pati ikaw, magbabago ka rin. Kasi nga, mag-offer siya. Ikaw rin, pwede ka rin mag-offer sa kanya. Express mo yung feelings mo. Diba? Ano na yung naging kinalabasan ng pag-iisip mo. Malamang yung iba sa inyo, sa past and present nyo, yung inyong relasyon, talagang hindi nyo na ilantad ng katulad ng ganito, Talagang hindi nyo na-express yung feelings nyo na, uy, mahal talaga kita. Ang totoo, mahal talaga kita. Kasi nga, umurong kayo dito
Tina-target nyo naman pero hindi nyo natamaan. Kaya, yung panandalian yung pagtatagpo na yan, ang pinakamasayang sandali nyo, no? Sinasabi ng baraan. Kaya this lifetime, sinasabi nitong person mo, hayaan mo naman na i-lead kita. Diba? Ako ang magli-lead sa'yo. Yan ang sinasabi sa'yo ng barahang yan. Okay, yan ang validation ko. At umasa ka sa kanya. Sumandal ka sa kanya. Hindi ka naman niya sasakalin eh. Basta sumandal ka lang, umasa ka, magtiwala ka. Okay? At hindi mo kailangan ng gawin ng kung ano-anong paraan. Kasi yung sa past at present nyo, kayo talaga ang tinalaga ng universe. Meron talagang talaga na kaganapan na mangyayari sa inyo. Letter G, ito ang itinalaga sa inyo ng universe. Ngayon, maniwala ka. Pero alam ko na hindi mayaalis yung pag-aalala mo, pagdududa mo dito sa person na to, kung ano man yung nararamdaman mo para sa kanya, no? Masasabi ko na lang, ang pahiwatig kasi dito ng baraha, sinasabi nga huwag kang magduda. At malalim ang mensahe ng mga baraha sa'yo. Isa din dito yung challenge eh. Challenge at saka hadlang din. So, hanggang saan mo ba mailalabas yung iyong feminine energy para sumandal ka sa kanya? Kasi yun ang feminine energy, ipapaubaya mo. Alam mo yun? Kaya, ikaw letter G, ngayon siguro, independent kang tao, independent kang tao, parang siguro, liberada ba tawag doon sa Tagalog? Parang, feeling mo, may kakayahan ka namang mabuhay mag-isa, kumita mag-isa, kahit na hirap ka na. Kaya mo naman kumita ng pera, kaya mong kumayod, kahit ako lang mag-isa, at feeling mo siguro, kaya mong mabuhay na ikaw lang talaga, no? Parang, hindi, itatalaga ako sa sarili ko na, ang tawag dito, hindi na ako mag-aasawa, yung ganun. Hindi na ako makikipag-boyfriend, girlfriend. Hindi na ako makikipag-relasyon. Meron ka siguro ganyang klaseng mindset, Pero ang sinasabi dito kasi sa'yo ng baraha, itapon mo yung ganyang klaseng paniniwala, yung ganyang pag-iisip. Kasi, ito kung ang hinahangad mo ang karelasyon, or naghahangad ka ng pamilya, kung gusto mo ng pamilya, siguro ayaw mo na kasi, siguro meron kang ganong klaseng ayoko na, yung ganon. Pero hindi. Sinasabi sa'yo ng baraha, magagawa mo yan. Magkakaroon kayo ng panibagong love, new love, romantic feelings, express mo lang yung love mo, then magkakaroon ka ng family. Kung inaakala mo na malabo. Kasi ikaw mismo, pinuputol mo siguro yung connection nyo. Meron kasi siguro ganong klaseng yan. Pero hindi mo dapat putulin ang inyong connection. Kung ano man yung mga issue, yung pagdududa na meron ka, let it go. Let it go. Okay? Natural lang yun yung mga ganong pagsubok. Huwag kang pero alam mo, sa nakakita ko dito sa mga barahan natin, hindi lahat pero yung iba siguro sa inyo, may tendency na hindi na kayo magtatagpo ng person na to. Malamang, never mo na siyang makikilala. Never mo. Kasi itong anchor na to, lulubog na to Di ba yung sa mga seaman, di ba, inilulubog yan para mag-steady yung yung barko, para hindi na gumalaw, para ganito ang mangyayari. So, malamang yung iba sa inyo, lalo na kung ganito ang mindset mo, kung parang sinasabi mo, ay hindi na ako mag-aasawa, hindi na ako makipagrelasyon. Ikaw ang nagpapa-stop, kaya malamang na hindi na kayo magtatagpo nito. As long as hindi mo isi-switch yung ganyang klaseng mindset mo. Okay?
So, kung nagkahiwalay kayo, hindi na siya babalik sa'yo. Kung hindi pa kayo nagkikita, hindi mo na matatagpuan itong person na to. Yan ang nakikita ko. Hindi na. Kahit na bumalik man siya sa'yo, tingin ko, kahit na magtagpo kayo, tingin ko malalaman mo na lang na meron na siyang iba. Kahit na ano pang klaseng estado ang meron kayo. At saka alam mo, no, ang person na to, malamang may sitwasyon siya or position siya na magigimbal. Magigimbal yung mga tao sa paligid nyo, lalo na kapag nalaman mo, no. Kung ano bang ano nito, baka ano, kasi anchor, di ba? Baka yung sundalo, guard, Coast Guard, or yung barko umaano sa gera. Ang tawag dito, yung mga ganun. Kaya, magugulat sila sa posisyon nitong person na to, yung mga tao sa paligid nyo, yung ganyan, pag nalaman kung sino pala to. Yung iba sa inyo, ang timing na mag-offer siya ng pagmamahal, may express niya yung kanyang feelings, magiging ganito kayo, timing, nalalalim ang samahan nyo ng person na to, siguro, yung mga, ano bang masasabi natin? Yung mga friends mo siguro, sasang-ayon. Kung dati, hindi sila sang-ayon, papayag sila siguro dito. Yung mga chismosa, magugulat. Ay, akala kasi namin ganito, ganyan. Kasi dito, di ba, ang dami mga anghel sila, pero nakakita ko dito mga chismosang So, marami magugulat, magigimbal, tapos yung mga friends mo, sasang-ayon sa ugali ng person mo, sa estado niya, sa looks niya siguro, baka yung iba, sa family background, ano pa ba? At kung ikaw ang mindset mo, nakafocus ka lang talaga dito sa person na to, dito sa person mo, no? Then, talagang magaganap itong mga ito. Gaganda ang samahan nyo. At yung tipong may lakas na, kumbaga, kung ano man ang mga chismis na kung sino man na nagja-judge, kung ano-anong pinagsasabi, kung may lakas ka na ipagtanggol itong person na to, pakikinggan mo ang sarili mong, dahil nga nag-isip ka, kung anong pinag-iisip mo, yung nilabas mong, pinakinggan mo yung puso mo, yung ganun. So, may magandang outcome ang mangyayari dito. At saka, ang isa pang pahiwatig kasi dito ng baraha, baka may takot kang masaktan. Kaya sa simula pa lang, ikaw ang gumagawa mismo ng hadlang. May takot ka. Meron ka kasi dala-dala pang takot magmula sa iyong past life. Kaya, gumagawa ka siguro ng dahilan, hinaharangan mo, tinatanggihan mo. Kaya itong person mo, sinasabi niya, alisin mo na yung takot mo, yung bakod mo, yung guard mo. Ibaba mo na yung guard mo. Yung iba sa inyo, talagang malakas ang masculine energy nyo. Kaya, hindi talaga agad kayo nagtitiwala. May duda talaga kayo, Ayaw nyong ihulog agad yung, yung feelings nyo. Kaya naman, yung iba sa inyo, takot kayong ipakita yung kahinaan nyo. Yung, maliban pa sa kahinaan, ayaw nyong ipakita yung kung sino talaga kayo, meron kayo. Yung iba sa inyo, kahit na alam nyo naman na kayo ang gusto ng person na to, pinagtutulakan nyo pa sa iba. Hindi, sige, yung gano'n, inirereto nyo sa iba. Imbis na, Diyos ko, ikaw ang mahal ng person mo, bakit mo irereto sa iba yan? Diba? Kasi, hindi ka honest sa sarili mo, Yung gano'n. Pinagtutulakan mo sa iba. Para kayong tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yung tunay mong nararamdaman, hindi mo na ilalabas. Yung gusto mong mangyari, hindi nangyayari dahil sa mga kilos mo.
Na puro ano ka nga dito puro taliwas ka nga Alanganin nga, alanganin yung pinagagagawa mo dito Ano? So kung gusto mo talagang maging masaya ang inyong sitwasyon, ang inyong samahan, then ipakita mo. Pero bakit ganyan? Bakit ganyan yung feelings mo? Teka nga, nakakuha nga tayo ng baraha. Bakit? Bakit ganyan ka? Alam mo naman na mahal ka ng person na to. Bakit ganyan ka pa na gano'n? Baka sa past mo, may issue ka pa na natitira na hindi na natin nakakita dito sa baraha. Baka meron ka pang issue. Siguro, nung bata ka, ikaw mismo, ikaw mismo, hindi sa past life mo, kundi sa present life mo, na nung bata ka, dito, itong panahon natin ngayon, meron kang mga trauma, meron kang issue, may takot ka na daradala hanggang ngayon sa pagtanda mo, Pwera pa sa self-esteem. Ano ba yung mo? Bakit ganyan ang mo? Playing it safe ka pala. Ayaw mong ka. Okay. Commitment. Okay. Kindred partners. Okay. Game. Eto, kaya pala ganyan ang mo. Kaya pala self ka. Kasi may takot ka rito Kaya ganyan. Pero ang totoo, eto kayo diba? Eto ka. Ayan. Iniiwasan mo na maging pabigat sa partner mo. Ayaw mong maging pabigat sa kanya. Ayaw mong pahirapan siya. Gusto mong maglambing. Palagi kang, let's say, eto yung itsura niya, diba? Miss mo na siya. Pero, hindi mo masabi yung ganong feelings mo. Kasi nung bata ka, meron ka, eto yung itsura mo, takot ka Ano mo yun? Dala-dala mo yan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ilang taong ka, Kaya, yung ganyang ugali mo, dito nangyayari. Ang totoo, gusto mo ng ganito. Parang, babe, miss na miss kita, ganyan. Tapos, ayan, kayo, magiging clingy ka dito. Pero hindi mo na ilalabas. Natatakot ka na maglambing. Natatakot ka na baka kagalitan ka. Natatakot ka na baka i-reject ka. Natatakot ka na baka mapahiya ka. Kasi nung bata ka siguro natatakot ka na baka mapalo ka. Or siguro palagi kang pinapahiya ng nanay mo nung bata ka pa. Kaya ngayon meron kang ganyang klaseng trauma na hindi galing sa past life mo, pero pa yung galing sa past life mo, meron kang sa present life na nung trauma mo nung pagkabata. Hindi mo ata na-enjoy yung pagkabata mo. Kaya yung ganyang trauma mo, nagre-reflect din yan sa iyong person. Ang tawag dito, yung takot mo. Eto ka. Ayan. Kaya pala, takot kang ma-reject. Kaya naging independent kang tao Or nung bata ka, palagi kasing pressure. Sinasabi sa ng nanay mo siguro, kailangan tawag dito, asan na ba yung baraha natin? Kailangan makapasa ka ng ganito, kailangan makagraduate ka. Maraming pressure ang binigay sa ng magulang mo dito. Or siguro sa past life mo to, nung bata ka, nung past life mo. Yan ang naging pressure mo. Parang yung parents mo siguro nag-set sa'yo ng goal. O kaya yung parents mo palaging nag-aaway, nagtatalo, ganyan. Kaya parang puno ka ng takot. Merong namumuong takot sa'yo. Natatakot ka na kung ano man yung naranasan mo ng bata ka, baka mangyari din sa'yo. Natatakot ka na sisihin ka. Natatakot ka na yung binigay sa'yong may sinet sa'yo na hindi mo magampanan. Lahat may takot ka rejection. Kaya mababa ang self-confidence mo, self-esteem,
Napapaisip ka kung may meaning pa ba ang buhay mo. Kaya pala dito, super ka palang nag-iisip dito. Grabe ka pala kung nag-iisip. Kasi dalawa sila. Kaya dito ka pala nag-iisip. Iniisip mo kung may meaning pa ba tong buhay kong to. Ano ba yung nangyari sa past life ko? Ano ba yung past trauma ko? Ano ba yung buhay ko sa past life ko? Marami kang iniisip dito Dapat ba akong mag-exist sa mundong ito? Bakit ako nag-reincarnate? Bakit ako may ganito? Bakit ako may ganyan? Bakit ganito ang nangyari sa relasyon ko? Bakit hindi ko mailabas? Bakit ganito ang ugali ko? Lahat yun, ito yung nag-iisip ka. Isip ka ng isip. Overthinking ka na dito Overthinking. Kaya eto ka. Pero ang sinasabi sa ng baraha, eto, makaka-recover ka. Yan. Kasi reverse yan lumabas, diba? So, makaka-recover ka. Ito kasing sunshine din, diba? Reverse. So, recovery ang mangyayari dito. Ikaw ang mismong ang dapat makagawa ng recovery ito. Kung dapat mong ilabas. I-commit mo sa sarili mo hindi mo na kailangan mag-play safe. Kasi, you are safe with this person, diba? Sinasabi na ng baraha, safe. Ngayon, kung gusto mong maglaan sa kanya ng pagmamahal, gusto mong maging kayo, ma-express yung maging kayo, romantic relationship, kailangan ikaw mismo magtiwala ka. Gawin mong magtiwala sa person mo. Ang pagbibigay mo ng tiwala sa person mo, magsisimula sa sarili mo. Ikaw, magtiwala ka muna sa sarili mo. Kailangan meron kang kumpiyansa sa sarili mo para ilabas mo yan. At maging honest ka sa person mo. Alisin mo na yung pagdududa at pakinggan mo yung sigaw ng puso mo. At huwag mong isipin ang mga negatibo at mga sinasabi ng ibang tao. Purihin mo ang sarili mo. I-pamper mo ang sarili mo. I-treat mo ang sarili mo. Itong nakalagay playing safe pero parang nag-aano siya, 'di ba? Tawag dito, nagkakape siyang mag-isa. So ganito, i-treat mo ang sarili mo ng ganito. Okay? Yan ang nakakita ko sa baraha mo, Sinasabi ng baraha, ang pagbabagong magaganap ay ito. Kung i-commit mo ang sarili mo sa sarili mo. Lahat may pagbabagong magaganap talaga sa iyo dito Kasi alam ko naman na talagang pinag-iisipan mo ng maigi. Yun nga lang, hindi ka pa agad-agad makapag-decide. Isip ka ng isip. Which is, eto ang sinasabi sa ng baraha. Di ba? So, kung sa tingin mo, may kailangan dapat i-heal sa'yo, i-heal mo na ang sarili mo. At kung mababa ang self-confidence mo, yung self-esteem mo, dapat alam mo yan sa sarili mo. Self-realization nga self-realization at pag-aralan mo yung sarili mo bakit hindi ka mag-journal every time meron kang magiging ang tawag dito may experience, meron kang mga negatibong pumapasok sa isip mo, bakit hindi mo isulat every day para matrace mo kung ano yung iniisip mo araw-araw. Kung ilang beses ka ba nag-isip ng negatibo, ng positibo, kailangan ikaw mismo ang kumilatis sa sarili mong pagkatao. Okay? At pag nakilala mo naman ang sarili mo, magiging honest ka, magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo, at diyan mo may express yung pagkatao mo. Hindi lang love, kundi pagkatao mo. At diyan papasok yung kung sabi ko kanina, baka yung iba sa inyo, hindi kayo magtagpo ng person nyo kasi negatibo nga kayo Kayo mismo ang gumagawa ng harang, ng borderline, ng gate. Kaya hindi makapasok yung tao sa inyo. Kaya dapat magkaroon kayo ng self-confidence dito. Pakinggan nyo yung mga sinasabi ng ibang tao, nag-advise, pero at the end, ikaw ang magdideklara ng decision mo. Sanggunian lang yun. Kahit itong barahang ito, malamang na hindi resonate sa inyong lahat, pero may parte-parte dito, lalo na kapag ginamit nyo ang inyong intuition, kausapin nyo yung gabay nyo, kung ano ba ang kailangan nyong marinig. Baka yung parting maikli lang, doon lang kayo mag-focus, yung isipan nyo. So, yung mga ganyang klaseng napipick up nyong mga hint, clue, isulat nyo para at least alam nyo kung anong kaganapan, anong iniisip nyo.
Okay? Para huwag ka ng sobrang isip ng isip kasi overthinking ka na. Okay? Just relax. Okay? Magkape-kape ka. Diba? So, yan. Wala na akong ibang masasabi pa. Ang dami na natin para ha. Kaya kung meron kayong sariling may sarili kayong validation, paki-validate. So, letter G, hanggang dito na lang po ang ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.